Okay, so salamat sa ating mga awitan at panalangin. Ngayon naman, mga bata, ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo nagagalak sa Panginoon na meron tayong Bible kung saan ay naniniwala tayo na dito nagsasalita ang ating Panginoong Diyos. Dito siya nangungusap sa ating mga buhay, no? At dito natin nalalaman kung ano yung nais ituro, ano yung nais ipaalam na katotohanan ng Diyos sa ating mga tao. At ngayong hapon, tayo ay mag-aaral sa Lucas chapter 16, verse number 19 to 31. This is the story of the rich man and Lazarus. Okay? The rich man and Lazarus. Let us pray to the Lord. Tayo manalangin, mingi tayo ng biyaya sa ating Panginoon. Dakila naming Diyos, aming Ama, magandang hapon po sa inyo. Nandito po kami upang sa iyo ay sumamba. Nandito po kami upang sa iyo ay magpuri, sapagkat naniniwala po kami, O Diyos, na ikaw ang nagbibigay ng buhay sa amin. Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay na aming kailangan. Ikaw ang Diyos na bumubuhay sa amin. Much more, ikaw ang Diyos na lubos na umibig sa amin sa pamamagitan ng iyong pagliligtas, sa pamamagitan ng pagbibigay mo sa iyong bugtong na anak sa amin. Purihin po kayo aming Panginoong Diyos. At sa oras na ito, kami po ay humihingi ng tawad sa lahat po ng aming kasalanan at mga pagkukulang. Tulungan niyo po kami, aming Panginoon. Sa oras na ito, kami nga po'y samahan ninyo sa pag-aaral po namin. Ito po'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Dahilan sa malapit na ang araw ng mga patay, kung saan ating inaalaala ang ating mga mahal sa buhay na namatay. At hindi masama na atin silang alalahanin. Hindi masama na atin silang bigyan ng oras upang muling sariwain sa ating mga isip ang kanilang mga alaala, ang kanilang mga ginawang kabutihan, ang kanilang mga bahagi sa ating buhay. Ang aking tatay, siya ay patay na rin. Wala na siya sa aming piling. Noong 2012, siya ay namatay. Binawian nga ng buhay at wala na siya sa amin. At the age of 54, ay siya'y lumisa na. At tuwing March 31, 2012, ay yun ang kanyang araw ng kamatayan. At doon, inaalaala namin, no, ang kaniyang buhay. Bagamat hindi lamang March 31, namin siya inaalaala, no, bilang siya'y aming tatay at mahal namin sa aming buhay. So walang masama doon na sila'y ating alalahanin yung mga patay. Ngunit may mga bagay tayong hindi dapat gawin patungkol sa mga patay. Meron tayong mga bagay na hindi dapat paniwalaan patungkol sa mga patay, sapagkat kailangan na ang ating paniniwala tungkol doon sa mga namatay ay nakabase sa banal na kasulatan. At upang bigyan tayo ng tamang kaalaman patungkol sa mga namatay, hayaan nating aralin at pakinggan ang isinaysay o itinuro ng ating Panginoong Hesus tungkol sa mayaman at kay Lazarus. Okay? So, simulan na natin. Ang verse natin sa inyong mga Bible, pwede niyong buksan ang Lucas chapter 16, verse 19 to 31. Okay? Pwede niyong buksan sa inyong mga Bible. Pwede niyong tingnan ang Lucas 16, verse 19 to 31. Okay? At pwede niyong sundan ang istorya. Ang maliwanag sa ating pinag-aaralang kwento, ito ay itinuro ng ating Panginoong Hesus. Ito ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang mismong nagsasalaysay ng kwentong ito. Ibig sabihin,
Hindi ito gawa-gawa. Ang kwentong ito'y isang totoo. Okay? Ito ay katotohanan. Jesus told this story. Okay. Ngayon, so yan. Let's say ang ating Panginoong Hesus yan at may mga kapulong siya at dahil nung time na yon ay may mga iba't ibang uri siya ng kausap, okay, ay kanyang sinabi ang talinhaga na ito. Okay. At ang pinaka naisituro ng ating Panginoon dito ay yung tamang binibigyan dapat natin ng pag-ibig at atensyon at mataas sa pagpapahalaga sa ating buhay ay hindi yung kayamanan, kundi ang ating Panginoong Diyos. Okay? At tinuturo din dito ang ano nga ba ang totoo sa mga namatay. Okay. So there was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. So mayroong isang taong mayaman, okay, nagdaramit ng kulay ube, kumakain ng sagana sa araw-araw. Tunay na siya ay napakayaman at tagumpay siya sa kanyang buhay. Okay? Yan ang kalagayan ng mayaman na ito. Lahat, halos ng kanyang naisin, gustuhin, nakukuha niya, nagagawa niya, sapagkat siya ay mayaman. Okay. Ngayon naman, at his gate was laid a beggar named Lazarus, who was covered with sores. He was hungry and longed to eat the leftover food from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. So meron ditong isang pulube, ang pangalay Lazaro. Okay? Lipos siya ng mga sugat, puno ng mga sugat. At siya naghahangad na mapakain ng mga mumo sa dulang ng mayaman. So walang-wala talaga siya. No? Mahirap na mahirap siya. No? Wala siyang pagkain, wala siyang pera, at wala rin siyang mga kaibigan. At ang tanging lumalapit sa kanya, sabi ng kwento, ay mga aso upang himurin ang kanyang mga sugat. So makikita natin sa kwento na ito na meron dalawang klase ng taong binanggit ang ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin mga bata na isang mayaman at isang pulube. Okay? Magkaiba ng kalagayan sa buhay. Minsan, iniisip natin na ang tunay na tagumpay ay yung mayaman at ang tunay na bigo ay yung mga mahihirap. Ngunit sa kwentong ito ay ipapakita sa atin ng Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng tunay na tagumpay. So namatay, ang sabi ng sunod na kwento, both the rich man and Lazarus died. Pareho silang namatay. Nangyari, namatay ang mayaman, namatay ang pulube. So mayaman o mahirap, namamatay. Kaya nga, ito ang ating pinag-aaralan. Sa November 1 and 2, okay, yan yung panahon na inaalala natin yung mga patay. At maganda, ngayong oras na ito, paniwalaan natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus tungkol sa mga namatay. Okay. Pareho silang namatay. Okay, sa kamatayan, walang taong makatatakas. Sapagkat ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? At ang sabi ng Hebreo 9:27, pwede niyong tandaan at pwede niyong buksan sa inyong mga Bible, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan
At pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Maliwanag ang dahilan kung bakit ang tao ay namamatay. Ang tunay na dahilan kung bakit ang tao ay namamatay, sang-ayon sa sinasabi ng Bible, sapagkat ang tao ay makasalanan at ang Diyos ang nagtakda ng parusang ito upang ang tao ay mamatay. Okay? Sapagkat ang kasalanan ay hindi kinatutuwaan ng Diyos. Okay. Yun ang malalim na dahilan kung bakit mayaman man o mahirap, ang tao ay namamatay. Walang kapangyarihan ang ating tinatangkilik gaano man ito kadami upang tayo ay iligtas sa kamatayan. Kapag ang kamatayan ay dumating, wala nang makapipigil pa. So nangyari, namatay ang mayaman, namatay ang pulubi. Pag tayo nakikita ng namamatay, okay, nakikita natin hindi na humihinga, nakikita natin hindi umiibo, okay? Ngunit ang tanong ay, ano nangyari sa kanya? Ano na ang totoong nangyari sa kanya? Yung ba'y gano'n na lang na siya ay hindi humihinga? Okay? Meron pa bang nangyari sa patay na ito? Okay. So makikita natin sa susunod na mga talata ang katotohanan. The angels carried Lazarus to Abraham's side. At dinala ng mga anghel si Lazarus sa sinapupunan ni Abraham o sa piling ni Abraham. So maliwanag sa verse na ito, sa kwento na ito, na nung mamatay ang pulubi, dinala siya ng mga anghel doon sa piling ni Abraham. Okay? Ibig sabihin, hindi pa tapos ang lahat. Yung kanyang katawan ay patay. Yung kanyang katawan ay ililibing, dadalhin sa libingan. Ngunit ang kanyang kaluluwa o yung tunay na siya ay hindi namamatay. Yan ay pumupunta sa kabilang buhay. At makikita natin dito sa kwento na ito na si Lazarus o yung kaluluwa ni Lazarus ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Si Abraham ang ama ng pananampalataya. Siya ang simbolo ng mga taong nasa langit o nasa paraiso. So maliwanag na mayroong mga taong pumupunta sa langit. Okay. Yan ang isang katotohanan. Mayroong mga taong pag namatay ay dediretso sa langit. Okay. Sa paraiso. Okay? Yung katawan, ililibing, ngunit yung kaluluwa ay pupunta sa kabilang buhay. Kaya maganda ngayong oras na ito, isipin natin, paano pag ako namatay? Saan pupunta ang aking kaluluwa? Okay? Maganda na yan ay ating mabigyan ng pansin. Okay, ngayon, sunod. The rich man was in torment in hell and looked up and saw Abraham far away with Lazarus. He shouted, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. Sumigaw ang mayaman, no? Sapagkat siya'y sa impyerno nagpunta. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, suguin mo si Lazaro upang itubog sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. So makikita naman natin na nang mamatay ang mayaman, siya'y inilibing. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi pumunta sa lugar na pinuntahan ni Lazarus. Ang mayaman ay nagpunta sa
impyerno. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ni Jesus. Okay? Ibig sabihin, mayroong mga taong pumupunta sa impyerno pagkatapos mamatay. At ang halimbawa na binanggit ng ating Panginoong Jesus ay ang mayaman na ito. Sa impyerno, maliwanag na binabanggit ng banal na kasulatan na ito ay apoy ng pagdurusa. May alab dito. Dito ay mainit. At sa ibang mga talata sa Mark chapter 9, makikita natin doon, sabi ng Mark 9, na doon ay may mga uod na hindi namamatay. At ito ay nagbibigay sa kanila ng hirap. Okay? Walang tubig. Humihingi ng tubig ang mayaman. Pahinging tubig, sabi niya, sapagkat doon ay mainit. Walang comfort, walang alwan, walang lamig. Okay? So, makikita natin sa ating binabasang kwento na ang tao pala pag namatay ay pwedeng sa langit pumunta at pwedeng sa impyerno pumunta. Sa langit, ang mga tao doon ay inaaliw at maligaya. Ngunit sa impyerno, ang mga tao doon ay pinarurusahan, pinahihirapan, at hindi nakakaramdam ng kahit anumang masarap na pakiramdam. Oo. Ang langit ay lugar ng presensya ng Diyos. Lahat ng kanyang mga anak, lahat ng mga taong mayroong tama at tunay na relasyon sa Diyos ay mayroong masarap at magandang buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga taong kataliwas ng Diyos, walang relasyon sa Diyos, kaaway ng Diyos, ay sa impyerno pupunta. Ang impyerno ay lugar kung saan ipaparamdam ng Diyos ang kanyang galit. Ipaparamdam ng Diyos sa mga taong nagbaliwala sa Kanya, okay, na siya ay mahalaga. Okay? Ang impyerno ang pinakamataas o pinakamatalinong naisip ng Diyos sa paraan upang iparamdam sa mga taong walang pakialam sa Kanya, hindi nakikinig sa Kanya, walang pag-ibig sa Kanya, na siya'y mahalaga. Na ang lahat ng taong ganoon ang puso ay wala ng karapatang lumigaya. Sapagkat ang halaga ng Diyos ay hindi pipitsuging halaga. Oo. Kaya matakot tayo sa Diyos. Kaya pahalagahan natin ang Diyos. Sapagkat tayo ay nabuhay at binuhay ng Diyos. Tayo pinapakain, binibigyan ng tubig, binibigyan ng pagkain, binibigyan ng lahat upang ating makita na ang Diyos ang pinakamahalaga sa buhay natin. Dangan na nga lamang dahil ng kasalanan ay binabaliwala natin siya at mas pinapahalagahan natin ang ibang bagay tulad ng mayamang ito. Okay? Tiyak tayo na ang kanyang lubos na inibig at minahal ay hindi ang Diyos, kundi ang kanyang mga kayamanan. Oo. Pero hindi naman totoo na lahat ng mayaman ay pa-impyerno at lahat ng mahirap ay palangit. Bakit? Si Abraham mismo, nakapiling nung mahirap na yun, ay mayaman. No, mayaman yan. Napakayaman yan. Ang dami niyang hayop. No? Malawak ang kanyang lupain. Ngunit siya'y nasa langit. No? Sapagkat si Abraham ay lubos na umiibig sa Diyos, hindi sa kayamanan. No, hindi sa kanino pa man. Naalaala natin ang hingi ng Diyos ang kanyang anak na si Isaac upang ihandog, kanya itong ibinigay. No? Pagpapakita ng kanyang lubos na pagkilala sa Diyos na nagbigay sa kanya ng anak. Okay. Ngayon,
Ito ang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya pag tayo nakikita ng mga, pag tinanong natin, nasaan yung mga patay? Nasaan yung mga patay? Ang sagot ng Bible, ang iba'y nasa langit, ang iba'y nasa impyerno. Okay? Meron pa po bang ibang lugar na pinupuntahan ng mga patay? Kung Bible ang ating paniniwalaan, wala nang ibang lugar na pupuntahan ang tao. Yan ay sa langit o sa impyerno lamang. No? Walang tinatawag na gitnang lugar. No? Walang gitnang lugar kung saan doon muna ang mga namatay at saka pa magdedesisyon o saka pa pupunta sa langit o sa impyerno. Depende sa kung ano mangyayari sa kanya doon sa gitna. Walang ganon mga bata. Mga bata, langit at impyerno lang ang itinuro ng Panginoong Jesus. Ngayon, kung naniniwala ka kay Jesus, abay maniniwala ka sa kanyang itinuturo. No? So yan ang sinasabi. Abraham replied, "Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. Between us and you is a great chasm that no one can cross." Okay. So makikita natin dito na nang humihingi ng tubig itong si Abraham, ipinaalaala, itong mayaman, kay Abraham o kay Lazarus, ipinaalaala ni Abraham doon sa mayaman. Anak, okay, anak dahil Israelita. No? Kasi by lineage, sila yung mga Israelita. Pero hindi ibig sabihin anak sila ng Diyos. Alalahanin mo nung buhay ka pa. 'Di ba? Tinanggap mo na ang gaganda ng mga bagay na ini-enjoy mo. Tapos si Lazarus, wala naman siya ng mga bagay na magaganda sa buhay niya. Pero ano ngayon? Inaaliw siya rito at ikay nasa kahirapan. No? Anong ibig sabihin ni Abraham? Ang tunay na buhay ay hindi yung noon. Ang tunay na buhay ay hindi yung marami kang tinatangkilik. Ang tunay na buhay ay yung pagkatapos mamatay, saan ka pupunta? Anong lagay mo? Kaya yun ang pinakamahalagang tanong. Pag ako'y namatay, saan pupunta ang aking kaluluwa? No? Hindi indikasyon na marami kang tinatangkilik ay sa Diyos ka. Okay? Hindi rin naman indikasyon na ikay pulubi ay sa Diyos ka na rin. Okay? Dahil marami din namang mahihirap na wala din pakialam sa Diyos. Dalit pa nga sa Panginoon. So makikita natin dito, ang ipinakikita dito ni Abraham ay ito. Yes, meron kang kalagayan sa lupa na maaari mong ipagmalaki ngayon. Pero ang pinakamalaking tanong ay hindi yung buhay mo ngayon, kundi yung pag namatay ka, saan ka pupunta? Kumusta ka? Tatanggapin ka ba ng Diyos? O hahatulan ka ng Diyos o parurusahan ka ng Diyos? Yun ang pinakamahalagang tanong mga bata na dapat yung masagot sa sarili nyo. Paano pag ikinamatay? Saan ka dadalhin ng Diyos? Ikaw ba ay dadalhin sa langit o ikaw ay itatapon sa impyerno? At ang sabi ng text, may malaking bangin na nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang walang makatawid. So ibig sabihin, maliwanag na maliwanag, hindi na pwedeng umalis ang isang patay sa kanyang kinalalagyan. Kapag siya nasa langit na o nasa impyerno na, hindi na siya makakaalis pa mga bata. Ang liwanag ng verse. No? Hindi na makakaalis. Yan ang sabi ni Abraham. Okay? Na hindi naman tinutulan ng ating Panginoong Jesus. Hindi naman pinasabalian. Ginamit niya yung sinabi ni Abraham upang ituro sa atin yung katotohanan. Ibig sabihin, ang tao pag namatay, napunta ng langit, napunta ng impyerno, hindi yan palipad-lipad, hindi yan nagiging paru-paro, hindi yan kung saan nagpupunta. No? Napunta ng langit o impyerno. Maaral magtatanong tayo, bakit po parang merong mga napapanood ako o naririnig na yung daw pong patay ay umiikot-ikot pa o naglalakbay pa tapos minsan nagiging hayop. Naman, okay, ito ang sagot dyan.
merong isang persona, simula pa sa lumang tipan ay mababasa na natin na lagi niyang kinokontra ang Bible. Wala siyang ibang gusto kundi bigyan kayo ng duda o hilahin kayo upang hindi maniwala sa Bible. Yan ay si Satanas. Lahat ay gagawin niya para wag kang maniwala sa Bible. Kaya yung lahat ng mga naririnig natin, nakikita natin na taliwas sa Bible, gawa-gawa niya yun. No? Pandaraya yun. Kaya nga hindi tayo tinawag na maniwala doon lang sa ating nakikita. Kailangan maniwala tayo sa katotohanan o sa sinasabi ng Panginoon. Kaya nga binigyan tayo ng Bible. Okay? The rich man replied, "Please, Father Abraham, send Lazarus to my father's home. I have 5 brothers and I want him," okay, si Lazarus, "I want him to warn them so they don't end up in this place of torment." No? Ano ang request niya? Meron po akong 5 kapatid doon sa bahay. O may mga kapatid po ako sa bahay. Sabi niya 5. Pero nasa drawing ay 4 lang. Siguro hindi nahagip ng picture. Pero meron doon siyang kapatid. At ang sabi niya, pwede po bang papuntahin mo si Lazarus sa bahay po namin upang mangaral, upang hindi sila pumunta rito. Bigyan sila, warningan sila. No, bigyan sila ng warning, bigyan sila ng aral upang hindi sila pumunta rito. So makikita natin dito yung mayaman, no, ay ang kanyang ninanais ng kanyang puso ay huwag mapupunta sa impyerno ang kanyang mga kapatid. No? Ibig sabihin, pag nasa impyerno na ang tao, hindi ang iisipin niya ay yung pera, pagkain, kotse, material na bagay para sa kanyang mga kapatid. Hindi ang kanyang iniisip dito, kumakain ba ang kapatid ko? No? Nakuha ba nila yung kayamanang naiwan ko? Maganda ba yung buhay nila? Nagtagumpay ba sila? Hindi na yun ang kanyang iniisip. Ang iniisip niya rito ay, sana'y may mangaral sa aking mga kapatid. Sana'y mayroong mag-share ng Bible upang hindi sila pumunta dito sa dakong ito ng pagdurusa. So makikita natin dito na hiniling niya na mayroong mangaral. Kaya alam nyo, kung meron tayong mga kamag-anak na nasa impyerno, marahil yun din ang kanilang hiling. Sana mayroong mangaral doon sa mahal ko sa buhay. Sana may mangaral sa aking mga mahal sa buhay. No? So makikita natin dito na ang pinakamahalaga pala sa buhay ng tao ay yung mapakinggan niya ang aral ng Bible upang huwag siyang mapunta sa impyerno. Kaya walang kwenta yung meron kang relihiyon, nag-aaral ka ng Bible, hindi mo naman alam kung saan ka pupunta. Kasi ang Bible, ang pinaka-basic information o pinaka-mahalagang impormasyon upang ating matiyak kung saan tayo pupunta pag namatay. Abraham replied, "Moses and the prophets have warned them. Your brothers can read what they wrote." The rich man replied, "No, Father Abraham. If someone is sent to them from the dead, then they will repent of their sins and turn to God." So anong sabi dito ni Abraham? Nandun sina Moises at ang mga propeta nangangaral. No? Hayaang sila ay pakinggan ng mga kapatid mo. No? Nandun yung mga mangangaral, nandun yung mga sinulat nila, pwede nilang basahin. Sabi ng mayaman, hindi po. Kailangan mayroong bumalik na mula sa mga patay upang sila maniwala. So hindi siya naniniwala na pwedeng maligtas yung kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng pangangaral ng mga propeta o pangangaral ng mga sinugo ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi siya naniniwala. Ang gusto niya ay mayroong patay na bumangon. So makikita natin dito yung puso nung mayaman na talagang hindi siya nagtitiwala sa salita ng Diyos at sa pangangaral ng salita ng Diyos. No? So ang gusto niya, mayroong yung patay bumangon at pumunta sa mga kamag-anak niya o sa mga mahal niya sa buhay. So, ang programa ng Diyos, pinakikita dito, para ang isang tao ay makatiyak na pupunta sa langit, makinig sa nangangaral ng Bible. Makinig sa nangangaral ng Bible. Okay? So, yun ang sinabi ni Abraham. At kahit daw bumangon ng isang mula sa mga patay, hindi sila maniniwala. Sabi ni Abraham, if they won't listen to Moses
And the prophets, they won't listen, even if someone rises from the dead. Sabi ni Abraham, kung hindi sila nakinig kay na Moses at ang mga propeta sa mga nangangaral, kahit ang isang patay bumangon, hindi sila makikinig. Okay? So yan. Ngayon, ang ating bigyan ng diin, mga bata, nasaan ang mga patay? Ang liwanag ng sinabi ng Panginoong Jesus, nasa langit o nasa impyerno. Yung mga nasa libingan, pag tininan mo, ang kaluluwa ng mga yon, nasa langit o nasa impyerno. No, yun lang ang lugar na sinasabi ng Panginoong Jesus. Kung meron sa inyo magtuturo na meron pang ikatlo, ikaapat, ikalima na lugar, pumili na kayo ng paniniwalaan. Bahala na kayong pumili. Saan ba ako maniniwala? Kay Jesus o sa mga taong nagsasabi na hindi katulad nung sinabi ni Jesus? No? So, ako, maniniwala ako kay Jesus sapagkat totoo siya at hindi siya nagsisinungaling. Nasaan ang mga patay? Nasa langit o nasa impyerno. Nasa langit, sa piling ng Diyos, maligaya sila sapagkat meron silang tunay na relasyon sa Diyos. Sila napatawad sa kanilang mga kasalanan. At yung mga nasa impyerno ay mga taong hindi nagsisi, sila'y pinarurusahan sa pamamagitan ng apoy. Yun ang ekspresyon ng galit ng Diyos. Ibig sabihin, ganong kahalaga ang Diyos. Mga bata, ganoon kahalaga ang Diyos. Na kapag ikaw ay sa Kanya, sobrang ganda ng pupuntahan mo. Ngunit kung ikaw ay kaaway niya, sobrang pangit ng pupuntahan mo. Yun ang sinasabi ng Bible. Pwede pa bang makaalis o makalipat ang isang patay mula sa kanyang kinalalagyan base sa kwento, mga bata? Makakaalis pa raw ba yung patay dun sa langit o makakaalis pa raw ba yung patay dun sa impyerno? Ang ating nabasa, hindi na. Hindi na. No? Yun ang itinuro ng Panginoong Jesus. Ngayon, kung may magtuturo sa inyo ng iba at magsasabing ang patay ay pagalagala o paalis-alis o makakaalis pa doon sa pinuntahan, ay bahala na kayong maniwala. Saan ba ako maniniwala? Kanino ba ako maniniwala? Sa Panginoong Jesus o sa iba? Sa Bible o sa iba? Okay? Ano ang kailangan ng tao na mapakinggan at mapaniwalaan upang huwag magtungo sa impyerno? Okay? Dahil ang tao ay makasalanan, kailangan niyang maligtas. Dahil siya ay makasalanan, galit ang Diyos sa kanya. Dahil ang tao ay makasalanan, ang Diyos ay banal, sa impyerno siya pupunta. At ang mensahe o ang paraan upang ang tao ay maligtas ay mapapakinggan at mapapaniwalaan kung okay, ito ay galing sa Biblia. Ang ating ibig sabihin, ano ang kailangan ng tao na mapakinggan o mapaniwalaan upang huwag magtungo sa impyerno? Bible. Diba? Doon sa kwento, sabi ng mayaman, pwede po bang si Lazaro magpunta sa bahay namin? Ano sabi ni Abraham? Nandun sina Moises at ang mga propeta. Nandun ang aral upang sila maligtas. Dapat silang makinig doon sa aral. No? So makikita natin, kailangan ng Bible. Kaya kayong mga bata, dito sa ating school, nire-require namin kayo may sarili kayong Bible. At araw-araw, halos meron tayong memory verse. Why? Sapagkat ang gusto ng paaralan ay hindi lang kayo maging matalino, hindi lang kayo maging marunong. Gusto din ng paaralan na kayo ay magkaroon ng tunay at magandang kinabukasan pagkatapos mamatay. Aanhin mo na ikaw ay abogado na pa-impyerno. Aanhin mo na ikaw ay doktor na ikaw ay pa-impyerno. Aanhin mo na ikaw ay mayor na pa-impyerno. Ang sabi ng Panginoon, anong mapapakinabang ng tao na makamtan ng buong sanlibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa sa impyerno? Mark 8:36. Wala ring kwenta. Okay? Paano makatitiyak sa langit pupunta bago mamatay? Okay, ipapakita natin ang isang kwento mula sa banal na kasulatan na nagsasabi ng paraan upang ang tao ay mapunta sa langit. Siyempre, ang sagot dyan
pagsisisi sa mga kasalanan at pagtitiwala sa Panginoong Jesus. Upang ating makita, tingnan natin at panoorin ito. Ayaw mag-play. Sige. Wait lang. Yan. So, ano nakita natin dun sa istorya? Okay? Tingnan natin ha. Makikita natin ang lalaking ito, okay, nakasamang ipinako ng Panginoong Hesukristo ay una, kinilala niya na siya'y makasalanan dapat mamatay. Kinilala niya na siya'y isang makasalanan dapat mamatay. Okay? Hindi siya karapat-dapat na patawarin, hindi siya karapat-dapat salan. Ngunit kaakibat at ang espiritu ng kanyang sinasabi ay pagsisisi. Nagkamali ako, Panginoon. Dapat akong mamatay. Okay? So maliwanag sa kanya ang kasalanan ay kasalanan at dapat siyang parusahan. Ngunit ano sinabi niya pa? Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Wala na siyang nakitang ibang paraan para siya'y maligtas kundi ang magtiwala kay Jesus. Okay? Kundi ang magtiwala kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. At anong sagot ng Panginoon sa kanya sa ating nakita? Ngayong araw na ito, today, isasama kita sa paraiso. Isasama kita sa paraiso. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus, hindi kita isasama dahil hindi ka mabuting tao. Ay sadya namang walang mabuti, wala kahit isa sabi ng Bible. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus na, hintay ka muna, magpamiyembro ka muna sa iglesia. Sa aking simbahang itinayo, nandyan yung mga apostol. Hindi niya yung sinabi sapagkat hindi yun ang requirement para ang tao ay maligtas. Si Judas, miyembro ng iglesia o ng relihiyon, pero nagpunta ng impyerno. Hindi niya sinabing magpabaptize ka muna. Magpabinyag ka muna para maligtas. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabing mas marami ang ginawa mong masama kaysa mabuti, kaya hindi kita dapat tanggapin sa langit. Or, hindi ka pwede pumunta sa langit dahil marami kang kasalanan. Doon ka muna sa purgatorio. Okay? Doon sa gitnang lugar para purgahin ang kasalanan mo. No? Mapupurga ang kasalanan mo kung mag-o-offering, magbibigay ng handog para sa kasalanan at ipapanalangin ka ng mga naiwan mong kamag-anak. Hindi yun ang sabi ng Panginoon. Nung oras na yon, pinurga na ang kanyang kasalanan.
Pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Tinanggap na siya bilang anak. Tinanggap siya papunta sa langit. Binigyan siya ng promise ng Panginoon, isasama kita sa langit. Bakit? Siya'y nagsisi at siya'y nagtiwala kay Jesus. Mga bata, gusto mo bang sa langit pupunta pag ikay namatay? Gusto mo ba yon? Mga bata, si Jesus lang ang paraan. Yung isa, ano nangyari doon sa isa? Hindi pinansin ng ating Panginoong Jesus. Ang tao na itong nagsisi ng kanyang kasalanan ay pinatawad. Ang tao na ito na siyang nanampalataya o nagtiwala kay Jesus ay tinanggap bilang anak. Pagpapakita na tama ang sinasabi ng John 3:16. Sa ulo nyo na yun, di ba mga bata? Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kids, mga bata, preschoolers to grade 3, nag-aalok ang Diyos sa inyo ng pagliligtas. Kung gusto mong sa langit pumunta, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ng Panginoong Jesus. So ngayon mga bata, Bible ang ating pinag-aralan. Kung nais mo na ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan, kung nais mong sa langit ikaw pumunta, ikaw ay tumungo, ikaw ay pumikit, ikaw ay lumapit kay Jesus. Sige na. Pikit ang mata, pikit ang mata, pikit ang mata, tungo, manalangin. Kung gusto mong ikaw ay sa langit din pupunta pag namatay. Mag-pray ka ngayon, kagaya ng kriminal. Aminin mo sa Diyos na ikaw ay makasalanan. Pagsisihan mo ito. At pagtiwalaan mo si Jesus sa buhay mo. Pagtiwalaan mo si Jesus sa buhay mo, sa puso mo, bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sa isang panalangin na may katotohanan ng pagtawag sa Diyos, sasabihin ng Panginoon sa iyo ang pangakong ito. Isasama kita sa paraiso. Pray tayo. Panginoong Diyos, salamat po. Ngayon pong oras na ito sa aming pag-aaral, nakita po namin ang inyong mga salita. Panginoon, tulungan niyo po ang mga bata na maligtas. Sana po may mga bata na nagpe-pray ngayon, nagsasabi, Panginoon, ako po'y makasalanan. Sorry po, patawad po. Patawad po. Dahil lang kasalanan, ako'y pa-impyerno. Dahil lang kasalanan, ako'y mamamatay. Dahil lang kasalanan, ako'y parurusahan. Panginoon, patawad po. Gusto ko na pong bumalik sa inyo. Patawad po. At sa oras na ito, kinikilala ko po ang Panginoong Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Wala nang iba. Naniniwala po ako sa Biblia, nananampalataya po ako sa Panginoong Jesus. Panginoong Diyos, salamat ng napakarami. Sana po may nag-pray ng ganon na totoo. Pagpalain niyo po ang mga bata, purihin po kayo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Okay, tapos na tayo mga bata. God bless you. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.